Sa unang pagkakataon ay binisita nga po tayo ng isa sa mga ipinagmamalaking artist ng MQAA para sa kanyang promotion naman ng microdrama series na ICU. Let us all welcome Cedric Juan. Pare, Hello. welcome dito sa H2H. Hello, Kuya Poy. Kamusta po? Oh. Sobrang na-amaze ako sa'yo kanina. Saan? Yeah, mga ginagawa mo kasi mass communication student ako. So parang wow. Gumagalaw yung kamay ng parang, Oo. parang pianista. Oo, yung multitasking, grabe. Oo. Such a talent. Bago tayo pumunta doon sa ICU, ikaw ba, nakita mo rin yung sarili mo, Cedric? Dahil mascom tayo parehas, ano? Nakita mo yung sarili mo na parang nagpapiano sa ganito mga gamit noon? Yeah, Ginawa mo? may mga subject kami like RTV1, RTV2, sa FEU. Pangarap din siyang gawin dati pero iba yung multitasking so mas sa acting siya napunta sa akin. Oo, sa acting, ano? Pero kung sa boses at boses din, Cedric Juan, ay, meron ka bang noon? Meron kang interest field na pinapractice noon? Wala, Siyempre, meron tayong Kuya radio Poy. prod, di ba? Wala. I think one of my weaknesses ay yung dire-diretso not stuttering kasi yung mind ko sobrang bilis minsan so naiiwanan yung speaking ability ko. Kaya parang nung una nahirapan ako sa RTV pero enjoy, na-amaze ako panoorin yung mga magaling lalo na ikaw. Yun. Kasi kapag ka masyado nga mabilis yung utak mo, Yeah. oo, medyo nahuhuli yung bibig mo. Yes. Kaya kailangan ini-exercise yan yung panga. Oo, yung panga lalo kapag ka ganito ka ginawa, no? Oo, naglalak yan para sa mga para sa mga estudyante. Nakakatawa, di ba? Yes, yung mga ganun. Pero, well, sa pag-aartista, mas mahirap na mga hamak ang pag-aartista. Tapos kung level ka ng isang Cedric Juan na at a very young age, talagang ang dami na rin mga na-achieve sa buhay, napakadali na lang na mo mag-adjust para sa ganito. Ikaw ba, Cedric, ay kanina ho kasi nagkikwentuhan kami mga kapatid, doon sa mga sa mga segment dito sa ating programa. Sabi niya, aliw na aliw din ako, Kuya Poy. Doon kapag ka nakikinig ng mga kwento ng mga kapatid natin. Ikaw ba ay welcome sa'yo na umupo dito sa ating programa at mag-heart to heart, makinig sa mga kwento ng mga kapatid natin? Oo naman, Kepoy. Napakalaking bagay sa atin bilang tao, yung may napagsasabihan tayo ng mga problema natin. Oo. So, kung ayaw man natin, ang laking platform ng radio para kung gusto natin itago yung identity natin pero gusto natin ilihad ko ni nararamdaman natin. Yes. 'Di ba? Ang laking bagay sa mental health natin. Yeah. Anong klase ng mga storya yung talaga nahuhook ka? Yung sabi mo nga, pagka nagda-drive ka sa gabi, ganyan. yeah. Dati noon, Yeah, pag nag-out of town ako, actually mas nahuhook ako. Parang nahuhook ako dahil reminiscing sa akin yung mga kwento ng mga high school kwento. Mapa-away man ng magkaibigan o away ng parang young love or puppy love na parang parang dumating sa life natin na yun na yung mga sobrang laking problem natin. At sakit na sa ulo, hindi ka na makatulog noon. Oo, totoo. Tapos ngayon na professional ka na, sabi mo, parang mga petty, lang naman yan, ano? Pero actually, hindi siya ganun kapeti. Imagine, Oo. from that, yung growth mo, grabe din, di ba? Kumbaga parang, for you to endure everything nung kabataan mo. Ngayon, na nasa mid-age na tayo, hanggang tumanda, magagamit mo yung mga lessons and wisdom na yan, di ba? Yeah, na-willing ka rin naman na i-share doon sa mga listeners mo. Hindi ka ba nahuhook doon sa mga kwento ng mga, yung mga kabit, ganyan? Ako, hanggat maaari po, kailangan natin tigilan yan at huwag natin i-normalize. Kasi marami nasasaktan. Correct. Di ba? Di ba? Ang dami-dami natin mga narinig na mga ganyan mga kwento sa mga confessions, sa mga pag-amin dito. No? Pero hindi pa rin tumitigil Oh. Sadly. Hindi pa rin tumitigil. Pero iba-iba rin naman kasi yung mga angulo nila. Iba Tama yung naman. pinagsimulan. Bakit naging kabit? 'Di ba? Bakit pumayag na ganoon? But then, sige, eto na nga mga kapatid, alamin na natin dahil i-invite po tayo ni Cedric sa kanyang bagong proyekto. Ano ba? Na-challenge ka ba dito sa mga pinagdaanan mo naman bilang si Dr. Steven Richards sa microdrama series na ICU? Yes. Sobra. So, ang iba yung challenge ng microdrama kasi fast yung pacing niya. So, ang daming mga nangyayari na compared sa, nagsimula ako sa theater kasi, pag sa theater kasi,
from start to end. You have to Uh-huh. arc everything. Pero pagdating naman sa microdrama, kasi mas mabilis pa nga siya kung tutuusin compared to TV series. So, it's really challenging lalo na if you work with the veterans like Dimples Romana, and also kasama ko rin dito si Joem Bascon, and si Pearl Gonzalez, and also si Zion. So, yung challenge din niya is doctor ako dito eh. So, syempre, iba yung demeanor ng pagiging doctor. Iba yung the way they speak. Dahil syempre, pinag-aralan nila for a decade at least yung profession nila, di ba? So, yung pangalawang challenge pa dun, parang 2-minute lang siya per episode eh. Correct. So, you have to end it high or make it parang cliffhanger. So, ang laking bagay na yung director namin, si Crisanto B. Aquino, talagang ginaguide niya kami, okay guys, this part, tayo dito, cliffhanger to, so we have to end a certain way. Yes. So, somehow, it helped us to really go through all of our emotions. Kumbaga dito parang mas pinitpit mo yung emosyon, yung mga aksyon, kailangan mapagkasya mo siya in 2 minutes at yun yung very challenging naman dito. As compared to theater, sa movies natin, di ba, sa cinema, ganyan, ito mabilisan pero kailangan gets na gets. Kaya nako para po sa mga So anong klaseng doctor ba si Steven Richards nga ba dito? Si Dr. Steven Richards ay isang ophthalmologist, doktor sa mata. Doktor sa parang si Jose Rizal. Yes. Di ba? Nagtitis-tis ng mata. So inaral-aral mo rin talaga 'yan, ano? Somehow, yeah. Kaya kailangan at least yung mga normal terminologies, kailangan mo rin. Relatable. Yes, kahit yes. sa mga nanonood. Yes. 'Di ba? Kwento mo naman tungkol saan ba itong ICU? Ang ICU ay tungkol sa isang babae na kahit na sobrang mapagmahal siya sa pamilya niya, sa anak niya, anak niya si Zion at ang asawa niya ay si Joem Bascon. Minsan behind everything, merong pwedeng mga tao na iba yung mga intention nila sa'yo, na minsan hindi ganun ka-genuine. Minsan may pagka-selfish, may pagka-sobrang personal. At dumating sa point na nagkaroon siya ng accident and doon nagkaroon na ng problema yung mata ni Dimples Romana. Ayan na. And yun, syempre kailangan mo ipa-check up, ganyan. Tapos hanggang sa dumating sa point na we bump into each other at doon ko napansin na, nung kinamayan ko siya, ibang way. So, okay. So, may problem pala siya sa mata. And syempre, as doctors, kilala naman natin yung mga doctors natin as much as possible kung pwede matulungan talaga, and there's a lot of doctors also doing volunteering job para matulungan yung mga mahihirap talagang kababayan natin. Siya, parang out of kindness, tinulungan niya at napansin niya na may anomaly pala yung nangyayari sa condition niya. Yeah, and behind all of that pala ay yung personal interest na ng sister-in-law niya. Ako po, ayan na. Yeah, and also, ayan nga, yung may kabet na si Joem, yung character niya, ganun yung nangyari na parang nagkaroon siya ng kabet. Nagka-diferensya na sinamantala pa. And also, yun din yung, actually, siya rin yung naging reason kung bakit nangyari yung lahat. And dahil na rin sa greed, dahil sa money. So, ayun, parang doon ko na siya tinulungan at the same time, hindi maiwasan, nahulog ang loob kay Dimples Romana. Tapos, eventually, ayun, nagkaroon naman ng happy ending sa end ni Dimples and also Dr. Steven. At kung anong mararamdaman ninyo, papaanong ipapakita yung happy ending na yon, syempre, kailangan. You can see, you have to see naman ICU. Yes. At mapapanood nyo po ang iba pa mga microdrama kasamang ICU sa Signal Play. I-download nyo lang po ang Signal Play. Only 20 pesos per day. Marami na po kayo mapapanood sa 20 pesos. Halos mabubuo na nga namin ni Cedric yung yung buong kwento rito. Muntik na kayo makalibre ng pero ano ba naman yung 20 pesos para sa ganitong kalidad ng aktingan na ihahatid sa atin ng MQAA artists natin, katulad nila Cedric Juan, sina Dimples Romana, sina Joem Bascon, marami pang iba na magagaling. Nako mga kapatid, at hindi lang basta siya
panonoorin, kundi meron kang mahuhugot din na mga aral talaga. Sobra. Ayan, kaya maraming salamat sa iyo, Cedric. Pero bago ka namin tuluyang pakawalan, eto na muna, tulungan mo ko dahil sasagutin din ito ng mga kapatid natin, ha? Ang ating love question of the day. Ang LQ namin dito, hindi laging away, pero eto na nga po. Love question of the day. Cedric, totoo bang mas better maging single? Depende, ang daming... Okay. Bawal ang sagot sa akin na depende. Yeah, Oo. pero that's a tricky question. Oo. I think depende siya sa ibang aspect ng life mo. Okay. Na you have to really consider. Kasi, if ang usapan natin dito ay civil status, mahirap din kasi na maging married ka tapos hindi mo kayang masuportahan yung pamilya mo. And at the same time, eventually magkakaanak kayo. So, yun yung mahirap. Kaya sa tanong na yun, better maging single kung hindi ka pa nakakapag-settle Yes. financially. And also, syempre, mentally and emotionally. Oo. Pero, kung estudyante ka, I think, better maging single. Yeah, better na lang maging single. Oo, kasi O kaya, ang goal mo talaga, yung studies mo and eventually yung future jobs mo, yung dream mo sa life mo. Yan. Oo, o kaya kapag ka stable naman lahat, financial, pero emotionally, ikaw stable din, pero yung partner mo hindi, parang gusto ko na lang maging single. Diba? Kapag ka ganun, may problema yung kabilang party, no? O, yun lang, maging single na lang rin. Yeah. Thank you very much, Cedric Juan, ang ating bisita